Good day everyone, this is Ed Fordula from Honda Pescainta, and today, i-discuss natin itong Honda HR-V na S variant. So first time natin i-vlog itong HR-V, samahan nyo ako, discover natin kung ano mga features dito ng Honda HR-V. So yun guys, ito yung HR-V na S variant natin. Ang HR-V na S variant natin, yung price niya actually is 1,389,000. Tapos ito is, naka-pearl po tayo. Pag pearl po may additional 20,000. Yan. Check niyo yung itsura ng ano. And then, for introduction po natin for the HR-V, ang HR-V natin ngayon is ito yung 3rd generation 2023 model. So ipa-flash ko dito kung ano yung mga previous generation natin ng HR-V. So first natin na didi-discuss is yung dimension ng Honda HR-V. Itong ano natin di naka-millimeters po para mas mas makita nyo po yung pinakasukat niya. Sa inches natin pag-uusapan. Sa length niya, ang length niya sir is 179.8 inches po. And then yung lapad niya, yung lapad naman is 72.4 inches. Then from the height po is yung taas, magmula sa ground floor tapos sa pinakataas ng HR-V is nasa 63.4 inches po. So itong HR-V natin is crossover siya na SUV. 5-seater po siya and gasoline po. Lahat ng HR-V natin is gasoline. Ang difference lang niya from the other variants po natin is non-turbo po pagdating sa S variant. So pag non-turbo po, medyo mas slower po yung magiging performance natin or horsepower ng isang kotse. So for example po, sa max output po ng S variant is nasa 119 horsepower po tayo or 120 na horsepower at 6,600 RPM po. Tapos front wheel drive po siya. Pagdating sa transmission, lahat po ng HR-V natin is CVT, continuous variable transmission po siya. And then ang kinagandahan po nito, lahat ng HR-V natin is equipped with the paddle shifter. Yung paddle shifter po, ito po yung pwede kayo manual transmission using the paddle shifter. Pwede pa rin to, and naka G-Con body structure po. So ito yung itsura ng engine niya. So ang kinagandahan sa lahat ng models natin sa Honda is very malaki po ang space if ever na kung gagawin po ng mga mekaniko. Yung ABS, yung hose po ng sa aircon, yan po. Tapos sa coolant natin, and unlike sa ibang models natin, normally ang lalagyanan ng coolant natin pag re-refill tayo nandun eh. So pag HR-V nandito. Ayan. Tapos ito yung sa washer natin, sa wiper. Ayan. Yung dipstick for oil, kung check po natin yung oil. Tapos ito yung sa mga spark plugs po. Ayan, 1, 2, 3, 4 cylinder po kasi ito. Then yung ano natin, airbox natin. So nandito yung filter. Tapos nandito yung pinaka parang higupan niya. Diyan, papasok ng hangin, higupin dito, papunta sa airbox. Battery natin, ang battery natin yan po is 1 year warranty. So sabihin na natin dito. Tapos ito yung computer box niya. So kinagandahan sa computer box, madali siyang ma-detach if ever na nasa mga lugar kayo na bahain. So ito, fuse box nandito. And plus medyo mataas siya, unlike sa mga ibang brand kasi nandun sa may baba pa sa may dashboard. So pag pinasok na yung loob, basa na rin to. And then ano pa bang ano natin dito? Pagdating sa dito sa engine na rin lang tayo. Pag-usapan na natin yung warranty. Sa warranty ng Honda, lahat po is 100,000 kilometers or 3 years, whichever comes first. So mag-void yung warranty ng kotse if ever na hindi ninyo sinunod yung PMS natin, which is yung 10,000 kilometers or every 6 months, whichever comes first.
So kailangan po natin sundin yon within 3 years para po if ever na mag-claim tayo ng warranty, hindi tayo magka-problema. Plus, wag po tayo basta-basta magpapakabit ng mga accessories sa labas. So, ina-advise ko na lagi pong sa loob ng Honda kayo or sa casa tayo magpapagawa. So ngayon pag-usapan natin yung design at features ng Honda HR-V. So mag-start tayo dito sa taas. Sa taas natin, itong glass na to is green glass laminated siya. For safety feature po or safety natin, naka-laminate siya. So if in case may mga object na tumama dito, hindi siya mag-i-scattered agad and babaksak sa mga passengers natin. So mag-web lang po siya. So may ipon yung mga bubog dun sa loob. And then, isa pa ng kinagandahan ng HR-V natin, lahat po is equipped ng Honda Sensing. Ang Honda Sensing, didiscuss natin mamaya, mga safety features niya, additional safety features like may mga adaptive cruise control tayo, auto high beam and low beam, auto headlights, nandyan yan sa ano natin, sa Honda Sensing. Tapos yung mga collision mitigation system, lane assist, mga lead departure, yan, yung mga Honda Sensing natin. Tapos dito, for safety, yan, naka-crumpled zone nga, itong pinaka-hood natin. Sa hood natin, medyo mahaba siya. Ay, hindi siya totally sobrang haba kasi ito, pwede natin i-compare sa Honda Civic, si HR-V. Since halos same sila ng price, same din sila ng, ano pa, ng engine. Sa engine kasi, ito non-turbo non-turbo, pero kung i-compare natin, halos same lang kasi sila ng laman dito sa engine engine bay. Pero pagdating dito sa HR-V, medyo mas compact siya, mas maliit compare sa Civic. Sa Civic kasi medyo mahaba. And then pagdating dito, sequential natin na DRL and signal lights niyan. So flash natin mamaya. And then naka LED na siya. Tapos pagdating dito sa grills, piano black. Ganito yung itsura pagka non-RS, tsaka yung isang mid-variant natin. Tapos chrome yung pinaka badge natin. Pagdating dito, lower grills natin is naka-diagonal siya and matte black. Tapos yung dito, ang wala dito sa S variant, yung parang mga chinya dito for the RS. But pagdating sa sa ito kinagandahan, kahit entry level meron tayong tawag dyan, LED na fog lights. Tapos meron siya ditong butas may mga purpose yan kasi for pampalamig ng engine natin. Yan, kaya mga butas na yan para palamigin yung engine natin, para ma-maintain yung temperature. So next natin pag-uusapan is yung sa side naman. Side features and yung design ng Honda HR-V. So sa mags natin, naka 2-tone siya. Ayan, naka high gloss black. Tapos 17 inches. Tapos yung goma niya is yung Goodyear na po. Goodyear. Tapos ang pinaka specs niya is 215/60. Tapos R17 siya, 17 inches. Tapos po pagdating sir sa sa pinaka brake natin, solid disc brake or ventilated disc brake sa harap, tapos solid yung sa likod. Tapos pagdating dito, ayan, matte black yung mga garnish natin. Matte black. Tapos side mirror natin naka-integrated na LED. Yung sa side signal. Smart entry na yung susi natin. Ayan, tumunog. Kasi meron siya dito. Pag tinap nyo kasi dito, pwede mag-unlock and unlock yung kotse. Or dito, gagawin nyo po. Ayan. Tapos kinagandahan sa HR-V po, para siyang 2-door. Ayan. Wala, pansinin niyo po. Dito yung pinaka-door handles niya. Pagdating dito, wala. Kasi nandito po siya sa gilid. Ayan. So yan yung sa side niya. Sobrang hatch yung itsura. Tapos ang ganda dito. Ayan medyo baksak dito. Sobrang ganda ng itsura niya. Tapos pagdating dito sa nguso, medyo mahaba. Ayan. So hindi natin siya pwedeng i-compare na parang pinalaking Honda Jazz.
Kasi ang haba ng unahan, tapos pagdating dun sa likod, medyo, yan, kitang-kita mo talaga yung pagkaka-hatch niya. Tapos sa taas naman, ito, naka-shark fin antenna. So punta tayo dito sa likod, pagdating sa likod, LED lahat, yan. Then may bar light tayo. Yan, naka-red, yan, ito. So ang ganda ng design, very futuristic and sporty. Tapos pagdating dito sa baba, pansinin niyo, isa lang yung pipe niya. Kasi pag non-turbo po, isa lang yung pinaka-tambucho. Pag turbo siya, mapapansin niyo po kasi pag mga turbo na HR-V, even the other models natin ng Honda with turbo engine, dalawa po yung exhaust. Pag non-turbo, isa lang. Tapos yan, wala siyang diffuser. Yan, difference from the top of the line. Tapos meron tayong reflectors yan. Pero ang kinagandaan nito, kahit yung design niya walang diffuser, ang kinagandaan niya, napakataas ng dito sa likuran. Pansinin niyo po. Dito straight, dito pataas. Kasi bakit ganyan yung design? Para hindi niya may scoop yung pinaka-hangin, hindi mag-drag. So lalabas na yung hangin dito. Kasi pag medyo nagdadrag po yung hangin, para pong parachute yan na magpapabagal sa kotse. Kaya mga ganyan design niya. Palabas kasi yung hangin. Yan. Kung i-check natin yung aerodynamics niya. And then, pagdating dito, yung mga character line, yan. Ito. May mga line siya. Hindi siya plain na plain. Yan po. Tapos, syempre, di mawawala, defogger. Third brake light na LED. Wipers. Tapos may backup camera. Yan. HR-V emblem. Ito. So ito po yung S ha. So iba, meron tayong RS na kasi. So i-compare nyo na lang po kung yung difference. And then ito, buksan na rin natin yung likod. Sa likod, ganun pa rin, may tonneau cover pa din. Yan. Ito yung tonneau cover. Kasi pag tinakpan nyo yan, pag sinaraduhan nyo siya, tatakpan niya tong buong compartment. So hindi makikita yung kung anong laman niya. Tapos LED lights. Yan. And then space saver na reserve tire. And yung mga tools natin dito, jack. Tapos yung tools hindi pa nalalagay. So ilalagay na lang yan pag releasing. Tapos normally kasi nandito yung ayun pala yung tools. Ayan, normally nandito lagi pag sa mga brand new yung matting natin. Tapos 60-40 split type yung second row natin. So para saan yan? Kung gusto niyo pong mas malaki yung space pero may makakaupo, so at least yan, fold natin dito. Yan. So pwedeng ma-extend yung trunk natin up to doon. Pwede tayo mag-store dito. So pwede rin ito pareho. Yan. Pero ang ganda ha, maganda siya. For camping ha. For camping, sabihin na natin kung gagamitin yung pang camping to. Kasi crossover naman, mataas naman yung ground clearance niya. Pwede kayong mag-set dito ng higaan. Yan. So, yun ang isang kinagandahan pa ng RS. May charger dito eh. Talagang pang camping. Sobrang ganda. Tapos may mga hook siyang like ito. Kung may mga groceries kayo, i-hook nyo lang dito. Hook nyo lang yung plastic para hindi malaglag. Tapos may mga hook siya dito. Yan, kung mga kailangan na may kailangan i-hook. Yan po. Tapos yun nga, sobrang ganda yung may mga tonneau cover like this. Tapos yan, pag sasaraduhan, dito hawak or dito pwede naman kahit saan. Tapos tulak. Yan. So yan yung pinaka-design ng HR-VS natin. Sobrang ganda kasi kung you're choosing between the BRV na top of the line, so singit ko si BRV na top of the line na VX, which is nasa price din na nasa price din na 1.390 and to 1.389 plus 20,000 sa kulay niya. Kung ito pipiliin nyo, pwede yung pagpilian. Kung di naman kayo laging naka 7, yung pampituhan ito kasi 7-seater pwede to. Plus, isa pang kinagandahan dito. Kasi ito, actually ito ang pinaka parang selling point niya, 7-seater.
Pero pagdating dito, mas premium kasi ang features niya. Mas kamukha siya. Kung di kayo naghahanap ng 7-seater, ito. Good para sa inyo to. Then, ito. Pati sa Civic kasi sa Civic, kung hindi naman turbo yung ano nyo, hindi naman kayo hinahabol nyo yung turbo, ganyan, pwede kayong mag HRV. Tapos mamaya, discuss natin yung ULTR nito. Kasi may tinatawag na ULTR, yung sa utility ng ano natin. Tapos sige, binuksan ko naman na rin lang dito. Dito na tayo. Ito, maganda. Parang sa Civic, no? Yung design niya. Tapos may cup holder. Yan, cup holder, leather na rin dito. Leather yung mga sa sidings niya. Pero yung pag sa S variant po, hindi leather yung pinaka upuan. Ayun, ganyan. Parang may mga puting dot siya. Pero maganda na rin yung materials. Maganda rin yung foam. Parang lambot. Compare sa ano. Yan, so dito tayo sa loob ng HRV. Maganda yung ano. Ito ang isa pang kinagandahan kasi very premium pagdating sa HRV. Pagdating sa space, legroom, hindi siya tinipid. Ito yung pinaka isang kung ako pipili ng kotse, kung afford ko tong HRV, mag-HRV ako. Then, ang kinagandahan kasi pagdating sa road condition natin, kung kino-compare nyo to sa Civic, road condition kasi ang kinagandahan dito kahit lubak. Syempre, since SUV crossover siya, medyo hindi natin problema yung mga sa side sa mga lubak. So, yun yung isang difference. Plus, ito napakaganda. Ang ganda ng pagkakaano sa upuan. Ganda Tapos, may center rin siya, armrest. So, hindi ko lang matanggal kasi naka-plastic. So, pagdating dito, ayun, may lalagyanan tayo ng mga barya. Yan. Tapos, cup holder, ang ganda kasi dito. Ito, hindi ko lang alam kasi kung may cup holder dito sa gitna Pero, mukhang meron. Ayan, nakapako. So, aside from the side dito, naka holder, pero nakalagay hindi May nakalagay siya na X na parang may juice. Siguro pag mga bottle lang siya. Pero pag juice kasi most probably pwede kasing matapon. Bakit? Pag nilagay mo dito, kunyari isang Coke dyan, tas may cup, tas bigla mong binuksan, pwede matapon. So yun yung purpose. Siguro pinaka warning niya. Pero syempre depende sa inyo. Pwede yung cup pwede yung ano ng mga fast food dito Pero ingat lang kasi pwedeng matapon, pwede may spill dito. And then, pero kasi pag hindi naman talaga kumpleto, siguro for emergency lang, kung wala ka talaga pag kumakain kayo sa loob ng kotse, dito yung pinaka cup holder. Tapos dito, meron din siyang cup holder dito. Yung nga lang problema, di ba, kung lima kayo, yan, hindi nyo magagamit. Tapos isa pang kinagandahan dito, ito, yung grip niya, di ba, hand grip. Plus meron tayong lalagyanan ng hanger. O yan. So yung mga may hilig magdala ng mga pang outfit nila dito, pang hanger po natin. Tapos LED, okay, check. Yung dome light, map light, LED, syempre matic na yan. Tapos wala siyang tweeter. Yan, pansin niya, wala siyang tweeter. Ang ano lang dito is very ano lang siya, like ito, yung hindi naman siya big parang hindi naman siya problema. Siguro arte mo na lang, di ba? Ito kasi ano ba to? Parang leather. Ito leather to. Tapos to plastic. Pansin niyo po yung tunog. Leather to. Plastic. Ito medyo plastic lang. Kung ako ang maganda, may ibang kulay. Kasi parang matte black. Pero well, hindi naman siya problema talaga. So arte ko na lang siguro. Pero good pa rin siya. Kumbaga advice lang, mas maganda kung syempre, di ba? So hindi ako nagre-review din since taga Honda po ako, di ba? Parang laging maganda. So medyo titingnan natin yung makikita nyong, di ba? Depende sa inyo. Pero ako arte ko lang, pero ano naman, safe naman siya, black. Tapos may mga back pockets dito, dalawa. So mga documents ganyan, pero matatabunan yan pag once na napa-leather kayo. Ito pang maganda. Ito.
meron tayong vents dito sa likod. Ang downside lang, ang hindi ko lang, syempre isa nating hindi nagustuhan, sayang din, diba, that sinagad-sagad na nila charger dito kasi wala siyang charger. Walang charger yung HRV na S variant natin dito sa likod, which is mga ibang variant natin meron. Then may mga chrome yan, chrome accent. So yun ang sa akin, pero overall, tas dito medyo may space siya, yung tapakan. Kung nandito ka sa gitna, medyo okay din pala. Okay lang din. Pero syempre kung wala, mas maganda. Mas flat. Pero konti lang ha, para masiguro mga 1.5 to 2 inches yung tinaas niya. Bigyan natin ng ilaw. Ito. Yan, ito yung sinasabi ko. Yan. Well, hindi naman siya malaking factor na diba? Pero syempre pag ikaw nakaupo dito sa gitna, minsan parang nakakailang din yun. Yan yung paa mo. Well, pero wala namang problema. Okay naman. Basta ang mahalaga yung legroom maganda. Mamaya adjust natin tong unahan, baka masyadong sagad. Pero baka sa height ko kasi 5'10", mahaba dito. 5'10" ha. Doon hindi ko lang sure. Check natin sa unahan kung sakali baka mamaya nakasagad din siya. Pagdating sa headroom walang problema. Wala tayong headroom, legroom, wala tayong problema. So, check natin yung yung unahan. Patay ko muna ng ilaw. Yo. Goods. Tapos syempre for safety, Isofix meron din dito. May Isofix, may seatbelt. So yung mga car seats, may Isofix siya. Walang problema. Yan, tunog ng pagsara. Okay, hindi siya magaan, hindi siya mabigat pagdating sa pagsara. So ito pinaka the best ng HRV. So yan, immobilizer, anti-theft meron tayo. Force alarm meron din po. So ito pa, hindi siya naka power. Yan. So yung pag-pump ng height, adjustment ng height, yan. Sa natin, sa check natin footrest, rubber. Yan. Tapos dito ganun pa rin. Leather, tapos plastic. Tapos walang accent. Black lang siya. Ito, ganda nung sa double check natin. So yan yung upuan. Yung texture ng upuan. Pero maganda siya. Walang pattern actually. Black lang, tapos may mga white. So pagdating dito, papansin natin agad, hindi ko siya sinasabing hawig siya sa Civic. Kasing sa Civic honeycomb pero nandun na din yung pattern. Nandun na din yung pattern ng sa aircon. So ang ginagandahan lang dito, isa ito. May mga may mas kinakalat niya yung sa aircon. Ayan. Kung gusto mo, ito kasi one way lang yan dyan. Yung part na yun, one way lang yan. So diretso lang sa mukha mo. Ito kasi meron siyang isang mode. Pakalat, pwedeng taas baba. Diba minsan ako personally pag nagdadrive ako, parang gusto ko nakatapat sa katawan, sa mukha, ganyan. Kasi para at least fresh. Wow, fresh no. Tapos yan, may mga chrome dito. So yun yung point ko doon. Kalat yung hangin. So sa kamay mo, sa mukha mo, sa katawan mo, kayang-kaya siya. Tapos meron siyang tweeter, yun sa unahan. Nagtatanong ng mga brand, pag ito po, yung mga nagtatanong ng brand ng sound system ng isang kotse, ito po wala talaga kami totally alam kung anong brand. Hindi naman, unlike sa mga dati kasi may mga Kenwood, may mga Pioneer, sa Honda Civic may Bose tayo, which is nakalagay na po agad. Pag wala is stock lang ng Honda. So hindi dinidisclose ng planta kung anong po talaga, saan galing yung natin, yung pinaka sound system natin. So check muna natin sa taas. Visor, walang illumination, merong ilaw, ayan. So good, meron. So Honda City kasing top of the line wala Dome light, LED diba? Tapos tumap light, LED na rin. Yan. So goods. Tapos pagdating sa rear mirror natin,
hindi siya auto dim. Pero syempre meron siyang mode na ganyan. Ito po nagagamit yan for dim. Kung medyo may pasaway dun sa likod natin, naka high beam lang, di natin alam kung may emergency bar wala, mag-auto dim kasi siya. May dim kasi siya dito. Ayan. May ano pa dito. Lagyan natin. Check na rin natin yan, HRV. Kasi yun. Hindi pala siya galing yan. Platinum white yan. Yung natin. Sa dealer wala. So hindi siya katulad ng mga parang may Thailand ganyan. Tapos yun, lagi kong sinasabi ito sa niya kasi LED. Hindi siya cathode ray tube pa rin siya, LED na rin siya. Design lang niya, nagmukha lang CRT. So sorry na guys, medyo parang medyo mukhang old school. Sorry na Honda Philippines pero totoo naman, 'di ba? Yung mga makakita. Well, hindi rin naman siya sobrang big factor na parang pangit. Okay din naman siya. Pero may mas maganda pa Kasi baka kasi kino-compare ko siya sa Civic. Sa sobrang ganda kasi ng Civic. Flat lang dito pati mga CRV ganyan, 'di ba? Hindi na lang ginawa yung parang sa City, naka-flat lang dito, flat dito. Ito kasi parang nakaangat So yung mga nagmo-modify, hindi ko alam kung may nakapag-modify na dito. Kung meron na comment nyo dito, check natin kung anong mga Pero to overall maganda naman. Tapos next, hindi leather yung sa S variant, hindi leather yung steering wheel natin, urethane lang siya. Dito hindi siya digital. Yan. Maganda rin naman, wala namang problema. Adjustment ng lights, vehicle stability assist. Tapos ito walang, syempre may auto high beam, di ba? Ayan, auto high beam, auto low beam, automatic headlight, yan meron dyan. On off ng fog lights. Ito kinagandahan, may paddle shifter. Para saan po ba yung paddle shifter, di ba? CVT transmission, automatic transmission to. Pwede ka mag manual transmission using this anytime, kahit tumatakbo ka, any mode, kahit naka-drive or sport ka, pwede yan. And then meron tayong audio controls, yan, volume, source, kung USB, phone, Bluetooth, yan, dyan, FM, AM, minus, plus, home button, next, and kumbaga forward and backwards yan. Tapos yung Bluetooth hands-free kung sasagot kayo ng tawag kung nakakonekta yung telephone nyo. Ito pala, sorry, meron siyang auto fold. Yan, power fold na yung mga natin, side mirror natin. That's all power yan all power na. So hindi na natin masyadong discuss, yan lang naman lagi yung power fold lang, kasi hindi siya standard talaga yung power fold ng side mirror sa Honda. So yun, si steering okay naman. Tapos ang airbags lang niya is dito, front lang, side curtain wala. Then pero kinaganda naman, meron siyang side airbags kung sa side collision naman dito, pero driver side lang, and passenger side sa front yung merong mga airbags. And then what else, check natin. And push start, push start siya. Then, okay, tingnan natin yung itsura niya. Syempre kinaganda naman dito, Apple CarPlay, Auto Android, Matic yan, meron yan dito. Accessories on, check natin lahat. Yan. So yung itsura niya, mahina ang lights niya. Lakasan natin para makita niya. So yan, ang kinagandahan din dito sa ngayon sa lahat ng naman natin, mga top of the line. Ay hindi, kahit ang entry level natin ng Honda City, pag nagbukas ka ng pinto, ayan, malalaman mo kung saan pinto ang nakabukas. Hindi ka na manghuhula pag sino nakabukas ang pinto dyan pag may passenger sa likod. So hanapin mo pa. So yung lahat nandito sa panel, sa mga pinaka-cluster natin, nakalagay dyan lahat ng mga natin, information. So tapos pwede mo rin mag-set ng, and ito scroll lang to sa Honda Sensing yan, safety sport, yung lagi natin yung dinedemo yan.
Yung collision mitigation, yung nagpepreno mag-isa pag may na-detect siya sa unahan. Pag hindi ka nakapagpreno, siya na magpepreno para sa'yo. Road departure mitigation, yan yung sa pag natin, sa parang lane assist siya. So pag lumalaban yung steering natin, lang kayo, lagi SOP, diba? Dapat bago ka mag-change ng lane, kailangan mo ng signal light. So yun. Whoop, whoop, whoop. Wala yun. Okay, magkakan ba tayo? Ayan, tapos dito naman, dito pansinin nyo, yung screen natin medyo nag-ano sa ano natin kasi hindi siya nagbe-blink. Dito lang sa camera lang natin. Pero pansinin nyo, pagdating dito sa mga app, wala siyang navigation. Kasi nga, pwede ka mag-connect ng phone mo, Apple CarPlay, tapos lalabas na dyan, and then meron ka ng navigation, di ba? Mas okay pa yon. So pagdating dito, may max tayo. Max. Yan. Kung medyo mainit yung loob ng kotse, max mo agad. Maximum pagpapalamig gagawin niya. Tapos meron tayong auto climate. So siya yung magse-setup yung kotse, ang mag-set kung anong pinakamaganda na mai-advise sa'yo ng temperature. And sa fan ganun din. Front na vent natin, ay napindot ko na. Rear defogger. Tapos ito yung mga settings, and dapat lagi lang sa unahan. Yung air circulator natin, yan yung nahihigop nyo na sa labas, naamoy mo na sa labas. Pero ang downside, dumudumi agad yung filter mo, yung cabin filter yun nandito. Kapalit ka kagad kasi amoy na agad. On off ng AC, on off ng fan. Tapos USB type ng charger. USB type ng charger, so hindi na kayo mag-aaway ng asawa mo or ng jowa or kung sino man katabi mo. Kung sino mauna mag-charge, pwede dyan. Plus, meron tayong mahilig mag-yosi, yung mga buksan lang natin yung ilaw, ayan. 12 volts, natin, power outlet. Pagdating dito, ayan, park, reverse, neutral, drives, tapos sport mode. Ayan. Cup holder, okay. Bottle holder, okay dyan. Armrest, syempre check. So, syempre mahal eh. Medyo may presyo na yung HRV, so walang armrest. Kahit entry level, meron po. Tapos, ayan, electronic handbrake. So, ganyan pa rin. Kung itataas mo, handbrake, release, baba. Brake hold. Ang brake hold, pag nasa traffic ka, instead na nakatapa ka sa preno, brake hold mo na lang, bitawan mo. To release, gasolina ka lang, so mag-release na siya. Glove box. Yan, nandito yung manual. So ito yung manual, mga safety guidelines. So basahin nyo po to. Yan. Tapos nga pala, about sa Honda Sensing, lagi kong sinasabi, wag po tayo mag-rely sa Honda Sensing. Since ang Honda Sensing is additional safety feature, so ang pinaka the best pa rin na safety is nasa sa inyo pa rin po kung paano kayo mag-drive. Yan, kung paano nyo mag-drive, kung paano po kayo mag-anticipate sa laging, di ba, parang defensive driver lagi. So yun, lagi sana kayo maging safe sa pag-drive, lahat ng mga clients, lahat ng driver. So ang Honda Sensing po natin kasi, syempre depende, number one sa yung visual, kumbaga minsan 'di ba mausok, maulan. So yung visibility ng road, kasi 'di ba yung Honda Sensing natin may mga tayo, like mga lane assist. So kung medyo malabo, medyo maulan, medyo ma-fog, medyo mausok, so yun, factor yun naman, hindi magiging magiging accurate yung Honda Sensing. So syempre pagdating sa mga ganun, kayo na po ang bahalang mag-adjust. So yung Honda Sensing kasi additional lang siya sa mga time na hindi talaga natin inaasahan yung aksidente. Makakadagdag ng tulong po siya. So yun, plus for convenient and comfort driving, like yung ACC, meron po tayong adaptive cruise control. Yan yung pwede kang
hindi na tumapak ng gasolina and yung preno. So i-adapt yung mga cruise control dati na isa-set mo yung 40 km/h, set mo, tapos di ka natatapak ng gasolina, tapos mag-isa na siya. Meron dito plus and minus, pwede mong bilisan or bagalan. Yung adaptive cruise control. So ito yung parang distance sa unahan mo, lane assist, yan. So yung sa Honda Sensing, yun nga lagi kong inano is additional safety features po siya. Iba pa rin po yung safe kayo mag-drive. So wag iinom, wag mag-drive na inaantok or pagod. And yun, syempre laging yung isang pinaka the best natin na safety feature is yung seatbelt. Then ano pang ano natin? So yun lang yung ano natin. 4 speaker with 2 tweeters. Maganda naman yung sa sounds natin. Check natin yung ilaw. LED headlights, tapos fog lights LED rin. Then sa likod, bar light. Yan, ito tawag yung bar light. Yung pahaba na yun. Yan. So yung mga headlights and taillights na ano natin. Tapos ito syempre hindi ko matatapakan eh. So yan, ilaw din yan, third brake light. So yun guys, kung nagustuhan nyo itong video na to about sa HRV, marami pa tayo mga naka-vlog na units, other units, Honda CR-V, Honda Civic, Honda City, Brio, BR-V meron tayo. So paki-subscribe para lagi kayong latest sa promo, latest sa mga models natin, kung may mga dadating tayo, kasi tatawid na yung taon, so mga 2024 na. So kung interested din kayo sa Honda HRV natin, sobrang dami nating units kasi ang daming mga clients ng Honda HRV na hindi nakabili since medyo mahirap ang unit ng mga nakaraang buwan. So ngayon meron tayo ito available to mismo. So kung naghahanap kayo ng dati ng white pearl, ito addition, meron tayong meron din tayo mga M-gray na sa labas din. So hindi ko na mag-videoan, pero iwan ko yung number ko dito, tapos kontakin nyo ako. Pwede kayong mag-text, pwede kayong tumawag mismo direkta. Iwan ko din yung Facebook account ko and Facebook page ko. Ano na rin po, pwede nyo akong i-add sa Facebook, personal Facebook ko po yun. Sa page, pwede nyo pong i-like yung mismong page ko. PM nyo po ako doon, tapos usap po tayo in case baka any transaction, may low down payment tayo for the HRV. Pwedeng cash, pwedeng PO, any transaction open, even the company PO kung may requirement kayo for the company, for car plan. So open naman tayo doon, any transaction di tayo mamimili. So yun. Tapos please supportahan niyo yung channel ko by subscribing po. So paki-subscribe po. And kung may mga gusto kayong itanong or gusto niyo i-vlog natin ng mga features, let me know po. Comment lang po kayo, tapos try ko pong gumawa. So yun, maraming salamat sa pagsama po sa akin. Sana gusto niyo po yung video natin na to. So yun, maraming salamat po and God bless.